mga tao sa performance itong violinist. Pero alam niyo po, hindi na-move itong violinist na ito. This violinist was unmoved. He was not happy in spite of the standing ovation of the audience. Mga kapatid, hindi po siya naging masaya. Kasi alam niyo po kung bakit? Pagtingin niya dun sa audience, yung kanyang master or teacher, hindi tumayo at hindi pumapalakpak. Yung kanyang teacher na natiling nakaupo, hindi pumapalakpak sa kanya. Amen? So, pwede pala ang lahat ng tao pumapalakpak sa iyo. Pero yung tunay na nakakakilala sa iyo, hindi natutuwa. Amen ba? And so sa kanya, sa violinist na ito, hindi siya nadala ng pagpalakpak at pagtayo ng mga tao. Kasi ang tunay na mahalaga sa kanya yung sasabihin ng kanyang master o teacher. Hindi yung palakpak ng mga tao. Ano ba mga kapatid? Sa Judgment Day, at the Bema Judgment, we believers, na po, haharap tayo sa Panginoon. Ang mahalaga, yung palakpak ng Panginoon. Ang mahalaga, acknowledgement ng Panginoon. Hindi acknowledgement ng tao. Kaya nga, hindi tayo dapat men pleasers. Ano ito ba? We should not be men pleasers. Kasi ang magbibigay hatol sa atin, ang pagbibigyan nating sulit ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. So, live for Jesus, not for men. Amen po ba mga kapatid? Please Jesus, not men. Amen po ba? Praise God. Purihin na natin Panginoon. So, let's all live for Jesus. Let's make it our aim. As mentioned in 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Therefore, make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. That should be our aim. That should be our goal. That should be our desire. To be well-pleasing to the Lord. Amen to ba? Not to men, but to the Lord.